unti-unti natin ito iayusin ko to. Ayusin natin. Tinabutasan. Aha, grabe, buti na lang. Ayun, ba na tayo, baka tamaan tayong kidlat dito. Ay, daming tubig. Ay, ayan, isang magandang morning. Mukhang ako ay sisipunin. Nahawa yata ako kay ng mga aking anak, mga ka-farmer. Ayan, tayo po ay alam niyo na, ito dapat i-ano din pala ito, itatanggalin din po yung mga yan. May time tayo, so we're learning. Sabi ko nga, hindi po tayo expert at tayo po ay maglilibang-libang lang. Hindi tayo masyadong maalam dito, lalo na sa mga orchids mga farmer, kasi ano yan mas ano tayo sa mga fruit bearing, mga gulay. Yan. Parang mas maganda atang isabit yung mga bandas. Ayan, mukhang magandang isabit. Nakita ko binababad pa nila tapos yan ginugupit nila yung mga, pag may ano tayo, medyo busy lang talaga. Thank you tayo sa blessing kahapon, sobra mga farmer, daming bisita, ating kainan. Ito yan ginugupit na po yung mga anong yan. Lang ako naman ay nag-i-spray lang dahil hinihintay ko na lang ang aking anak bibihis. Pasok na naman, wala si Rowan, ay sakit, nalagnat daw. So ito baka palitan natin ng ano ba ang pwedeng, ay meron pa pala tayong ilalagay nilagay ko lang yan, hindi pa natin ano pala ito, na i-re-repat. Yan may mga kailangan pa po tayong i-plat. Tapos may mga binili din ako na tawag dito, yung coco na naka chips na, pwede nating ilagay na lang siguro dito yan. Ano kaya mas maganda? Okay na ba ito mga ka-farmer na ginawa natin? We need yung parang wood chip ba? Kita kasi parang mayroon pa sila wood chip naman. Medyo nakakangawit nga lang itong spray na ito pag marami para tayong ito yung sa langaw ko nininis ko naman yan. Yung iba nakita ko binababad, siyempre tutuyo po yan. Busy tayo kahapon grabe. Sabi nila ginugupit daw yung nakita kong banda, grabe ang ugat niya, talagang super. Sana maabot din natin yung ganun Yung iba linalagyan dito na parang unti-unti natin to iayusin ko to. Ayusin natin yan. Parang mali ang ginawa ko pero ang ganda na po. Ayan napapasok na siya ng araw. Pero pag umano na yung umarangkada na yung init, na po siya, malilim na. So morning sun, siguro hanggang 9 o'clock nasisili po siya ng araw. Mas maganda na din diba? So malay nyo, ba dito sa bagay medyo siya, shaded talaga gawa nung mangga natin. Pipitas muna yung mga mangga pala. Ayan, papapitas na natin yung mga mangga, tapos mamaya pag uwi ko ipupwesto ko na yung mga kailangang itanim. Hindi ko alam kung makakasingit na tayo dito kasi ang dami pa pong liligpitin na papaligpit ko, kaya muna ito hahakot natin yung mga kahoy. Dami mga ka-farmer. So ayan, mas maganda po ngayon kasi sa totoo lang
inaayos ko po. Ako po ay nag-i-enjoy syempre, unang-una. The same time ay pinapaganda po natin yung lugar. 'Di ba? Kasi marami tayong bisita, so ano naman, kagaya ng mga kamuting kahoy na yan po ay aalisin na rin na natin. Tapos yung tipong pagpasok, ayoko din naman pong maging parang fancy yung lugar namin, alam mo yun, modern, fancy na ano. Gusto ko po na andun pa rin po yung farm look, kaya ang linalagay ko po is mga fruit bearing trees. Unang-una may pakinabang, at the same time yung green na look na andoon pa rin naman, kaysa puro po, di ba, bulaklak, puro ornamentals. Ornamental plants, hindi naman, parang mawawala yung pagka-farm niya. So ayun, andun pa rin po tayo, naandun pa rin naman po tayo. Although syempre kagaya po nito, malapit sa bahay, di ba? Pagpasok mo, wow, di ba? So ano, konti-konti lang babalansehin natin. Kaya nga dito may rambutan na agad may mabolo ka na. So pagpasok mo dito, ayan, may mga ano tayo, fruit bearing trees na tayo dyan. Hopefully ay ang pagtatanim naman po is patience talaga ang kailangan mo, kasi hindi naman tanim ka ngayon, bukas naandyan na, diba? May mga shortcut na, kagaya ng mga grafted. Buti nga nauso na yung mga grafted na yan, kasi dati kung galing pa sa buto, naku, patay tayo. Apo-apo na lang bago mamunga. So ganon, parang negosyo din yan, diba? Para ka din nagtanim. Yun nga, kausap ko kahapon, sabi ko yung business may ahalin tulad natin sa farming yan, na tatanim ka ngayon, tapos hinihintay mong magbunga, na andyan yung pag-aalaga mo, pag-fertilizer mo, pagdidilig mo. So it takes time bago magbunga. Ang importante, nag-i-enjoy ka, hindi mo napapansin ang panahon. Uy, di ba, ito na pala yon. So ganun mga ka-farmer, tayo naman ay masaya sa avocado natin, tatanim na natin dyan. Tapos unahin natin yung mga pagpipitas ng mangga ngayong araw. Marami na naman siguro absent. Sino na naman kaya ang absent? I think Dexter, baka si Rizal. Ayan, okay lang, sabi ko nga basta wag lang sa kainan mga ka-farmer, kasi talagang may nangangailangan pa nga ng saklolo 'di ba? Kailangan natin ng rescue. Kaya nga yung pati anak ni Rambong lalaki may pangbaon na. Galing naman. So ganoon naman mga ka-farmer, 'di ba? At least pagbigay tayo ng extra tulong sa kanila na 'di ba? Kapag extra at least kesa nasasayang yung araw, 'di ba, may pakinabang. Ayan, sandali lang naman, serve lang. So ito, mukhang hindi naman po hindi naman nahirapan, wala naman, hindi naman nagtuyo or what. So ayan, ganyan na lang po yan. At least yung hanging natin okay na. Kakumapal yan, ang ganda ng tingnan. So mukhang stop na muna tayo sa pag-mine. Ito kasi lalagyan pa natin to ng parang shade na umbrella dito. Mapahanap tayo kay Junjun kung ano ang magandang design na hindi naman po magmumukhang siguro manggagaling dito, parang payong lang na bilog, 'di ba, may net. Mas maganda na din. Didikitan natin ng orchids pa yan. Tayo ay maggugupit ng mga hindi kaaya-ayang parang ano na lahat ito Ako, wala nang ugat, walang ugat. Eto, tingnan natin wala na din talagang
So titingnan po natin kung ay sira pa. Sabi nila dahan-dahan daw. Kasi kailangan nating wala na tingnan nyo puro tuyo na po ito. Mahirap pala ha. Mahirap pala magtanggal. Oh no. Mahirap ha. Sana tama itong ginagawa ko. Mahirap pala itong ito. Okay. Okay pa naman yung ugat. Mukhang ito dry na talaga. Wala na. Patay na. Liit. Sa picture ang lalaki. Tapos ang liit lang pala. Ano na to? Kahit nakakapit, ano na po tawag dito? Hindi na dry na yung mga ugat. Ang kailangan talaga nating gawin. Dry din tuyo na. Ay, ayan mga ka-farmer, sobrang lakas ng ulan kanina. Sana naman ito na yung hinihingi kong ulan na makabawas sa mga pesting lao. Ayan, bukas mong ako lang, ay may lakad pala tayo. Bibili po kami ng mga pang surplus namin. Sa surplusan pala, yung mga pang ano namin, gamit sa tindahan, medyo kinakapos na. So ayun, hindi rin nakapag si Kongkong ngayon napitas niya na yung mga mangga. Ayun, dito na naman kayo mga choy choy. Lakas po ng ulan, grabe. Kumusta naman kayo? Basa kayo? Ayan, napamain na naman ako ng 3 banda, pero hindi po paano to, may butas to ba't ano ka? Ay, hindi ka nabutasan brother, patay. Hindi po pwede yan. Ayun, walang butas. Nakalimutan kong butasan to. Bubutas tayo. Yan, okay na. So nalagay ko na po pala. Ito na yung mga binili nating bago mga kapa. Ay, natumba. Ayan, patay tayo Ayan. Sobrang lakas ng ano natin. Sobrang lakas ng ulan kanina. Super. Yan.
lang pa doon. Ay, wala din to ah. Butas. Di ko na butasan. Aha, grabe. Buti na lang. So, ayan po. Kulang pa. Dumaan na naman sa ano ko sa Facebook yung yung live selling. Napamay na naman ako ng 3 pero walang bulaklak. 1.8. Pwede na 'yon. Ay, ano ba to? Lakas ng hangin eh. Kanina, parang bagyo. Parang bagyo yung ulan. Grabe. Hopefully naman ay nabawasan ng ating mga alaga. Ayan o. Mukhang tapos na yung mga trabahador natin. Yan na, tapos na tayo mga ka-farmer. Pakita ko lang. Nakagawa na pala ako ng eto. Actually, pwede ito sa tao eh. Ano po ito? Sukang tuba, coconut vinegar. Blender ko po yung oregano, bawang. Kasi natural antibiotic, di ba? Para sa mga ibon din. Nahalo ko po to sa inumin nila. Oregano, bawang, luyang dilaw para po sa mga anti-coccidiosis din, yung mga ano po sa bakterya, panglaban din. Tapos syempre pag may luyang dilaw, may paminta, mga farmer. Haluan nyo ng paminta para mas maano yung ma-enhance yung properties nung nung luyang dilaw. Tapos para may vitamins and minerals makumpleto, may dahon ng malunggay. Yan po yung composition nito. Galing. Effective yan. Hindi ko sinasabing gamot ha. Pampalakas po ng resistensya ng ating mga alaga. At kung kayo ay may matinding sipon, sa tingin ko maganda din yan. Hindi ko na pinaronda yung mga ibon. Meron isa ditong actually nahuli na naman nga ni Kongkong yun eh. Ewan ko kung nakapasok na. Nagpakain ako, baka pumasok. Wala na eh. Blue red bar na PHA, naliligaw na naman. Siguro pagkakarera po, ang dami naliligaw dito. Siyempre nakikita nila may kalapate, hindi na po umaalis. Wala na akong magagawa doon, di ba? Oh, ayun. Andito tayo sa taas. Tamaan tayo ng kidlat dito ah. Kang kikidlat ah. Baka mabalita tayo sa GMA. Oh, tingnan niyo yung nyug. Yun lang yun po yung pangit. Nag-brown siya. Pero yung mga bago niyan dahon, okay naman na. Siguro gawa nung na-deprive sa tubig talaga. Pero yung iba, maganda naman na. So, ayun. Sumba na tayo. Baka tamaan tayong kidlat dito. Ay, daming tubig. Lakas po ng ulan. So, ayan. Bukas, di ko po alam kung ano mangyayari na sa atin. Dahil, baka si Bebe magyaya po nung si Mama gusto ko ding isama. Papasyal-pasyal. Nilalakarin po kami. Tapos wala din si Kongkong, wala yung Benjamin natin. So hintayin na lang muna nating matapos tong bakod, saka natin iposisyon yung mga halaman. Marami pa po tayong itatanim mga ka-farmer. Ayan. So etong nyug natin, tamang tama, umulan na, masisip-sip na po nila yung fertilizer na nilagay natin dyan. Hopefully siguro mga kalagitnaan po ng tag-ulan, maglalagay tayo ng another round. Tapos bago December siguro, bago naman magtag-init, huling yugto ng tag-ulan, maglalagay ulit tayo. Kasi medyo behind po tayo sa fertilizer eh. Natin, alagaan po natin ng maigi itong mga niyog natin. Malay natin, di ba? Bigyan tayo. Gulatin na lang tayo. Ayan, pandulas talaga. Kaya maganda ditong sabugan ko kaya ng buhab kraba ito. Ayan po yung ating oregano. May to
kailangan ko pong pasadahan to, sprayhan. Isang pasada lang na kahit anong insecticide siguro. Kasi po, ang daming kumakain ngayon. Uod. Para gumanda. Okay na. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.